In short, simple ang lang objective natin. Kahit na may strike, dapat may sasakyan, may action, may tutugon pag may problema. Titiyakin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may masasakyan ang mga pasahero sa Metro Manila kasabay ng 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela na magsisimula bukas, April 15 hanggang sa Biyernes, April 17. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, may 3 contingency measures silang nakahanda para sa tigil pasada ng Grupong Manibela. Una dito ay ang full implementation at extension sa oras ng duty ng kanilang mga traffic personnel. Pangalawa ay ang koordinasyon ng MMDA sa Department of Transportation, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa augmentation ng mga libreng sakay. At ikatlo ay ang mahigpit na monitoring ng ahensya sa magiging sitwasyon ng transport strike. Bagaman ayon sa MMDA, base sa kanilang karanasan, hindi naman nila inaasahang mapaparalisa ang mga biyahe ng pampublikong sasakyan sa 3 araw na strike. Obviously, may magkakaroon ng epekto, lalo na sa mga peak hours at major corridors. Pero just like in what we saw in previous experiences, hindi naman ito paralysis. So based sa assessment namin, gaya ng dati, magkakaroon ng konting localized congestion, pero hindi buong Metro Manila. Samantala, magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police o PNP upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan para sa nakatakdang tigil pasada ng Manibela. Ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga lokal na unit ng pulisya na panatilihin ang kanilang presensya sa mga pangunahing lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon ang mga organisadong grupo. Ipinahahanda din niya ang mga sasakyan na magbibigay ng libreng sakay para sa mga apektadong commuter, habang ang PNP Highway Patrol Group tutulong din sa pagbabantay. Sa ngayon po na nakapaglatag po ang PNP HPG sa ngayon ng hindi po baba sa 501 PNP HPG personnel nationwide. At ito po na itatalaga sa mga hindi po baba sa 60 na locations nationwide din para magbantay at makatulong po na mapaluwag yung ating po mga kakalsadahan at magmando po sa ating pong trapiko. Kaugnay ng transport strike ng Manibela, isa sa kanilang hinaing sa pamahalaan na sana magkaroon ng diskwento para sa mga tsuper na magpapakarga ng krudo. Ayon sa presidente nito na si Mar Valbuena, hindi pa sapat ang 10 piso na isa-subsidize ng gobyerno sa krudo na nakapaloob sa service contracting program. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang kanilang panawagan ng mas mataas na rollback sa mga produktong petrolyo sa kabila ng rollback na ipinatupad ngayong araw. Maglaan pa ng additional o supplemental budget na po pwedeng maka-discount kami sa mga gasolinahan dahil 10 piso lamang po yung ibinigay sa atin, na sana ay madagdagan pa ito ng at least umabot man lang ng 50 pesos. May 3 paalala naman ng MMDA sa mga pasahero at mga motorista upang hindi maabala ng transport strike. Una ay umalis ng maaga, ikalawa ay planuhin ang kanilang mga biyahe, at ikatlo ay panatilihin ang disiplina sa kalsada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.